Okay guys, it's Feb 15, 2026. Medyo gloomy ngayon. It's Sunday, yeah. So for our daily devotion, it's Feb 15. Therefore, behold, I will allure her and bring her into the wilderness and speak tenderly to her. Hosea 2:14. Tapos may ano siya dito. Meron siyang story and nakalagay ay, when God brought me home again. Okay guys, babasahin ko muna to, i-share ko sa inyo later. Pipicturean ko yun. I'll share it, ilagay ko sa screen and then later update ko kayo. Grabe, ang ganda ng story kasi nakarelate ako. Kasi ito yung time na yung story niya is umalis siya sa church. Mababasa niyo naman yan. And then, nasabi niya, when I left the church, some said I had left God too. But they didn't see the tears I cried at night or the prayers whispered through my brokenness. I didn't leave God. I left the place where I stopped seeing Him, but God never left me. It doesn't mean na aalis ka sa isang church, iwan mo na rin si God. Minsan gusto mo kasi ng growth talaga. Kasi minsan na-overpower ba? Or na hindi nakikita ng ibang tao na nagsiserve na sila dahil sa skills nila, sa talent nila, hindi na dahil kay God. To be honest guys as in, magiging honest ako sa inyo. It doesn't mean na umalis ka sa church, iwan mo rin si God. Kasi gusto mo ng growth eh. Hunger ka for growth, kukulangan ka na. So, syempre, hindi naman, alam ni God yun, at nakakatuwa kasi, wala kaming hindi naman porket lumipat kami sa ibang church, di na kami friends sa ibang mga church doon, or members doon, or what, or church doon, no. Hindi naman magsastop yun doon. We decided lang talaga na, alam mo yun, na gusto ko, kasi sabi ko nga kay Hense, or sa mga tao na nakakasalamuha ko, galing na kasi kami doon sa church goers na yan na, pupunta ka sa church, lalabas ka, tapos walang tumatatak sa isip mo at hindi mo nagugustuhan na yung mga ginagawa ng mga people, sa mga tao sa paligid mo. Yun ang ibig kong sabihin. Na gusto mo kasi, andun yung fire mo na to serve God. Gusto mo gamitin yung binigay na skill sa'yo ni Lord para makapag-inspire or makita ng mga tao na kung paano mag-work si God sa life mo. Pero yung iba kasi, alam mo yun, parang hindi naman, tsaka nakakalimutan natin minsan na nasi-serve tayo dahil para kay Lord, hindi para dahil sa talent na binigyan niya sa atin. Kasi yung talent na binigyan niya sa atin na yan, guys, anytime pwede niyang bawiin yan eh. Kung magaling ka kumanta, pwede niya tanggalin yung boses mo. Kung magaling ka mag-jumps, pwede niya tanggalin kamay mo. Yung mga ganun ba, guys? So, ayoko na ng ganun talaga. So, sa mga nagja-judge na or nag-iisip na kung ano-ano, wala na akong pakialam doon, pero importante sa akin yung personal relationship ko kay Lord, and alam ni Lord yung heart natin. And yung mga tao na, di ba sinasabi ko sa inyo lagi, normal yan sa kanila na ganyan-ganyan, pero nakakatawa. Ang ganda nung story niya, mababasa nyo, and sabi niya, prayer, Heavenly Father, thank you for your grace and mercy. Your love has restored me from all the pains that haunting me. I surrendered my life to you, for you know better. I am excited for what you have prepared ahead of me. In Jesus' name, Amen. Oh my gosh, sobra excited din kami ngayon na same prayer din. Eh nakita niya dito, kahit umalis siya sa church na pinupuntahan niya, nakita niya yung comfort, yung love ni Lord. Kasi iba yung ibabalik or papalitan ni Lord na tao sa paligid mo. Kasi ako guys, gusto ko talaga yung nag-guide kami. Hindi lang dahil masabi lang na magkakasama tayo. Iba yung guided kay nafe-feel mo talaga yung leader mo. Kaya nga sila leader eh. Kasi gusto mo mafe-feel mo talaga na nandiyan sila sa'yo. At may disiplina sa oras. Ang galing, di ba? Ngayon, bago kami sumama sa member na to or sa bagong mga group namin, nakaset na talaga, fix na talaga. Kaya wala ka ng excuse. Ang excuse mo na lang kung may emergency ka, or kung may sakit ka talaga, yun lang ang excuse mo. Pero other than that, wala na kasi fix na siya ng every twice a month. Ganitong oras din magtatapos. 1 to 2 hours lang, okay na guys. Kasi alam nila may iba pa tayong life, may iba pa tayong gagawin. So, nakakatuwa na ang galing lang, makikita mo talaga yung talagang ginaguide ka rin ni Lord na sa growth mo. Kasi alam ni God kung gaano ka-fire, kung gaano gusto mo yung growth na hinahanap mo. So, ayun. Yun lang naman. Pero,
Again, wala akong against anything sa ano, at gusto lang namin talaga na mag-guide kami, na gusto namin kung family, family talaga, hindi yung parang acquaintance lang na normal na parang sobrang hindi masyadong open dito. Grabe, so wala akong masabi dahil talagang real talk, open talaga lahat. Basta, yun nga lang, hindi talaga pwedeng lumabas kung yung pinag-uusapan namin. Doon lang, kahit ako hindi ako pwede mag-share sa inyo. Pero, yung talagang kung anong pinag-uusapan, yun lang talaga. At pag, di ba yung parang family, yung ramdam mo na parang close na agad. Di ba, daddy, no? Sa Kasi group chat, small group lang eh. sa group chat pa lang kami, para na kami parang ang tagal-tagal na yung magkakakilala, nakakatuwa lang talaga. Kahit even yung mag-meet kami, sobrang, tas iisa kami ng gusto. Meron kaming gustong gawin na ang tagal-tagal na hindi natutuloy dahil maraming mga ganap sa buhay na biglaan, pero ito yung parang nag-jive kami lahat na, shucks, gusto ko rin gawin 2 years ago, last year, pero hindi natutuloy, parang same din sa kanila. So, ang sarap lang sa feeling na surrounded ka, tapos nag-guide ka, tapos yung leader namin laging active na nangangamusta and all, ito yung update, ganito, grabe talaga. But yun, thank you Lord sa kung ano man na ano kami ngayon, kung nasan kami ngayon. So, sana kayo rin guys.